Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Tingnan nyo na yung mga katabi. Tingnan nyo na kung may heavenly smile. Ibig sabihin, makalangit ang ngiti. Eh, pag hindi nakasimakot pa, ay mag-worship ulit tayo. Sasambaw ulit tayo. So anyway, welcome po ulit natin ang ating mga kapatid. Si Joan, si Ate Ivy. Welcome po. Sila po yung mga magulang ni Marut at ni James. So mga bata, talaga po kailangan ay mananalangin po tayo, manalangin tayo ng Sunday School teacher para hiwalayin po talaga ng bata sa mga adult, sa mga youth. No, kailangan hiwalay po. Kaya medyo isin na po natin ng konti. Yung mga bata ay mahal ng Diyos. Amen? Mahal sila ng Lord. Sabi nga niyo, huwag yung hayaan na sila ay sawayin ng mga matatanda na lumapit sa Kanya. Sinaway ni Jesus ang mga alagad kasi ayaw pala bigyan ni Jesus. Napagalitan yung mga alagad. Mamahal ng Diyos ang mga kabataan, ang mga youth na ito, sa bata na ito, kahit maligot. Ginagamot po ni Sister Len. Sino po may alcohol? Pang-spray. Anyway, ano po yung inaalala ngayon ng Pilipinas ngayong linggo ito? Easter, ay hindi pa. Palm Sunday. Ano po, sa bayan, napakaraming nagpapalaspas. Madami nagbebenta ng palaspas at madaming bumibili. At ito ay ginagamit nila, sabi ng iba, para daw hindi tamaan ng kidlat yung bahay. Hindi tamaan ng kidlat. Para ano pa, para daw hindi malasin. O para kung ano pa. Para ginagawa siyang pinag-agima na parang panglayas ng malas sa mga spirito. Pero ang totoo nagpapalayas ng spirito, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen! Si Jesus ang nagpapalayas ng mga spirito. Si Jesus ang nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. Ano, kung paano pinakain niya ang mga tao, hindi po man yan, pero napakain niya ng tinapay at isla. So, hindi po sa palaspas. Amen? Dahil tayo nakakaunawa ng katotohanan sa salita ng Diyos. Amen po? At ang ating ina, kahit siya 81, ay minsan ay 9 to 8 ko. Sabi ko, kasi nagre-reklamo siya sa kanya mga problema. 81 na po ang nego, sabi ko. Sige, manalangin pa kayo kay Mama. Sino po yun? Mama Mary. Tingnan niyo kung mababago niyo yung sitwasyon. Ang tanging makapagbago na ating sitwasyon, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At yun ay ginampanan niya dito sa lupa, kaya nabago ang ating kalalagayan. Ginampanan niya, simula nung siya isinilang bilang sanggol hanggang siya namatay, ginampanan niya yung purpose na tayo ay mabago, magkaroon ng buhay na walang hanggan, at magkaroon ng buhay na ganap at kasisiyan dito sa lupa. At kung tawagin nga minsan ay sabi ay may ginagamit ng mga Katoliko ng salitang pasyon. Pasyon, di ba yung pag-alaala sa paghihirap ni Jesus, kinakanta nila. No? Pero tayo ngayon, may pag-aaralan tayo, English naman na passion. Pag sinabi mong passion, ito yung nagdadrive sa buhay mo. Halimbawa, ang passion ni Michael Jordan ay maging dalubhasa sa basketball. At sila'y nanalo. At madaming may passion sa basketball ngayon ang pumalit sa kanya. Sino? Sila Stephen Curry. Sino pa? Sila Lebron. Sila Doncic. Sa iba naman, may passion sa
sa kalikasan, si the late Gina Lopez. No, si Gina Lopez, environmentalist. At inappoint siya na DENR secretary. At pinasara niya lahat ng mga mining. Kasi aerial view, kita niya, kalbo ng bundok, pinapatag. So, unang first order niya ay stop ang mining. So, ano nangyari? Maraming kumontra. Kasi sa passion ni Gina Lopez para sa kalikasan. Meron tayong sikat ngayon na tennis player, si Alex Ayala. Isa siyang full-blooded Pinay. At 12 years old, ipinasok siya sa Rafael Nadal Tennis Institute. Kasi hilig niya, passion niya ang tennis. 12 anyos, nagte-training siya. At nananalo siya paunti-unti. At syempre natatalo din. Pero recently, may tinalo siya 2 Grand Slam champions. At talagang na-focus ngayon sa ang mundo at ang mga media sa buhay ni Alex Ayala. Kasi po siya ay Pinay, hindi naman kilala. Wala namang mahusay sa tennis na Pinay. Meron ba kayong kilala si Dayan Castillejo? So may passion, ano? Pero tingnan natin, ano yung passion ni Christ? At sa pag-aaral ko, paghingi ko ng awa sa Lord, sabi ko, ano may tuturo ko? Ang aming topic for this week or for this month is the passion of Christ. So napansin ko, mayroong 3 passion si Jesus. Na talagang nandito siya sa lupa, ay kanyang ipinaglaban, ipinangaral, isinabuhay. At tingnan po natin, kung muna ay sumandaling tumungo tayo manalangin. Ama namin Diyos, dumudulog po kami sa trono na iyong habag. Humihingi ng awa, lalo po inyong lingkod, upang ma-deliver po po ang inyong mensahe ngayong umaga ng malinaw at mapagbabagong buhay. Tago niyo lamang po, Panginoon, sa inyong likuran. Kayo po mag-usap sa amin. Holy Spirit, have your way in this place, in our hearts and in our minds and our attention. In Jesus' name, Amen. Amen. So may 3 passion po si Jesus kung siya natin sa lupa. At siya ay, number 1, meron ako dito acronym FPK. Father, number 2 yun Father, the people, and the kingdom. Kingdom, number 1. 126 times nabanggit sa New Testament ang kingdom. Kasi ang iglesia ay isang kaharian. Amen? Ang isang grupo ng mga Kristiyano, tinatawag na iglesia o mga mananampalataya, ay pinangungunahan tayo ng isang gobyerno. Gobyerno na hindi naman nakikita ng tao kasi siya ay spiritual kingdom. Ano bang inaayos ng Panginoon sa atin pag tayo ay dumadalo ng mga gawain? Inaayos yung ating spirit, inaayos yung ating kaluluwa, binubusog ng salita ng Diyos. Ang gobyerno ng Panginoon ay isang spiritual na gobyerno. Amen. At makikita po natin ito sa hindi po mabasa. Kailangan natin i-adjust yan. Ano nakasulat yan? Nakasulat sa meron po yan sa ano yung unang may kita po ito sa Luke 17, 20 to 21. Ito ating mga Biblia, pwede natin kung sino pong gusto, meron dito. Nasa pa yung isa. Iyan nyo para nagpa-practice po tayo dito na nagbubuklat ng Bible. Kasi ang lagi natin binubuklat ay cellphone. Buklatin na natin yung Bible. Amen? Amen po. At ito po Luke 17, 20 to 21.
Pakibasa nga po, Sister Lynn. Salamat. Ito po ang aking mensaheng ito ay talagang hinihingi ko ng awa kasi kahapon. Nasa kaisipan ko na naman yung mensaheng ito pero sobrang daming ginawa ating kahapon. Ano? English po, Pastor. Sige, pwede naman. Luke 17:20-21. Some Pharisees asked Jesus when the kingdom of God would come. His answer was, the kingdom of God does not come in such a way as to be seen. No one will say, look, here it is, or there it is, because the kingdom of God is within you. Sinagot ni Jesus ang mga Pariseo kasi tinatanong yung kaharian ng Diyos. Sa Tagalog, ang sagot ni Jesus, hindi mo naman makikita sa Hilaga o sa Tibog. Ito yung makikita mo, nasa sa iyo. Amen. Paano ka magkakaroon ng kaharian sa iyo? Pag tinanggap mo si Jesus. Ako na tinuro ni Jesus, magsipagsisi kayo ng inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Pag ikay nagsipagsisi sa iyong kasalanan, tinanggap mo si Jesus, paghaharian ka niya. Kaya sinasabi na, sabi ni Jesus, ang kaharian nasa sa inyo. Ikaw ay ambassador. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, ambassador ka. Representative ka ni Jesus dito sa lupa. Amen. Kaya malaki yung dinadala nating pangalan. Malaki yung dinadala nating pangalan. Pangalan ng Panginoon, Christian. Christ. Ano? At hindi ito, sabi nga ay hindi tinatago ang isang kandila. Hindi tinatago sa ilalim ng kama. Anong ginagawa? Ito ay nilalagay sa sadyang patungan upang ang buong lugar ay maliwanagan. Ganun po tayo. Tayo ay yung liwanag ng mundo. At ang sabi ni Jesus, kapag ang iyong liwanag ay madilim, totoong napakadilim. Ibig sabihin, hindi ka tunay. Amen. Amen. Kaya, pinapaalalahanan tayo na ang paghahari ng Diyos nasa sa atin. Nasa sa iyo yung tinatanggap ko si Jesus. At ikaw ay mamumuhay bilang Kristiyano. Sa salita, sa isip, sa gawa. Ano po yung John 18:36? Sige po. Sa Tagalog naman, Tagalog. Sino po may Tagalog? Masunod ang Lucas po ang Juan. John 18:36. Meron po. Meron po si Brother. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay nasa sanlibutan ito, ang aking mga alipin na ay makikipagbaka upang ako'y huwag magbigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi na ito. So isang spiritual na kaharian, ang tinutukoy ni Jesus, hindi nakikita. At ito ay patuloy na pinapaalala niya doon sa mga nanghuli sa kanya. Hinuli siya ng mga Pariseo at ng mga Romanong otoridad dahil ang gusto nila ay siya ay ipapatay at ipako sa krus. Sabi ni Jesus, kung ang kaharian ko hindi itong lupang ito. Kasi kung andito ang kaharian ko, hindi ako pababayaan ng aking Ama, hindi ako pababayaan ng aking sanlaksang mga alagad at mga tagasunod. So inulit niya, hindi dito ang kaharian ko. Sinasabi niya na ang mundo ay isang mundong pinag-aharian ng sino pong namumuna dito. Si Satan na lang eh. Dito nyo lang, pag-ising na lang sa umaga, puro natutsugang, hindi mo malaman. Araw na, sabi ko, araw ng linggo. Araw-araw ng linggo sa amin, puro single ng mga kandidato. Dati dito, totoo, bumalik-balik. Linggo-linggo, di man lang mangilin. Amen. Wala silang ginawa kundi magpatugtog ng napakalakas. Kasi ang gusto nila pagharian din ito, tanawa. No? At makikita natin na ang nag-ahari dito sa atin sa mundong ibabaw na ito, siyempre, ang kaaway,
dahil ito ay naagaw niya, kinaibatan, ano? Binigyan tayo ng kapamahalaan at yun ay inagaw ng kaaway at pilit natin binabawi ay mga Kristiyano. Amen! Kaya sabi ni Jesus, hindi dito ang aking kaharian. Sabi niya, kaya mong tumawag ng 12 sanlaksa ng mga anghel upang ako ipagtanggol, pero hindi ito yung aking oras. Sabi niya, ito kasi ang inyong oras. Amen? Ano sister, mahina pa? Nadidistract kasi ako. Hindi, sabihin mo naman, lalakasan mo. Hindi na sa pagmalaga. Bulo ka ng bulo. Sabi mo sa hindi pa alam ni Diyos ang i-operate. Hindi pa po alam ng ating mga kasamahan dito yung mga gamit. Yung mga bagong dating. Hello. Ayan, may malakas na. So yun po. Pero napapaisip. Ano ang aking asawa? Isang spiritual na kaharian. At sa aming pag-aaral na turo ni Bishop, meron pang order ng mga anghel. May mga anghel na nasa trono. May mga anghel na namamagitan sa Diyos at sa pangalawang grupo ng mga anghel, yung pinakamababang level yung mga messenger na napunta dito sa lupa. Mga nangusap kay Maria, nangusap kay Sakaraya, yung pala pinakamababang sina Gabriel, sina Arcangel Miguel, pero meron pa yung pumapagitna, So may gobyerno ang ng Panginoong Hesus, siyempre ang Ama, siya nasa kanan, tapos yung mga anghel, mas tayo pa yung pinaka mababa, a little lower than the angels, sabi nga. Pero yung pag-ibig ng Panginoon ay grabe, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ito yung pangalawa. He has a passion for people. Tingnan mo yung katabi mo, yung may tao. Huwag niyo tatanungin sa inyong sarili. Pag akala niyo hindi kayo minamahal, sabihin niyo, huwag niyo tatanungin yung sarili, tao ba ako inay? Tao ka, mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal na mahal ng Panginoon ang mga tao. He has a passion for people. Bukod sa kaharian, malimit ding at hindi sa salita lang, pinakikita ni Jesus ang pagmamahal niya sa mga tao. Nung namatay si Lazarus, ito yung pinakamaiksing verse sa Biblia, John 11:35. Sabi, at tumangis si Jesus. Isang verse lang. Tumangis si Jesus. And Jesus wept. Mas maiksi sa English. Makikita natin na kaibigan niya si Lazarus Kaibigan niya na minamahal maging mga kapatid. At kahit kayo, kung kayo may mga kaibigan, kahit mahal sa buhay, meron po dito, ito, totoo. Marinig dito sa sinta. Doon si Kuya Okay naman, umiyak ako. Umiyak ako doon sa biology, yung gabi. Naising, lumuha ko biglang pinigil. Kasi siyempre, nagsasalita ka Kasi may ang Panginoong Hesus sa tao At kahit po sa aking kasi ako po by profession, ay isang physical therapy. At kung may mga pasyente ako na nababawian na ng buhay, talagang nagpapaalam ako, pwede daw ako magsalita sa lamay. Kasi minahal ko yung aking pasyente. At concerned din ako doon sa kalalagay ng kanyang mga kaanak. Amen. Kasi po, ang kaluluwa ng isang tao ay hindi lamang, ibig sabihin, siya sa walang hanggan, pero ang tanong saan ba? Doon ba sa maalwan? O doon ba sa nagigiraw? Amen. At walang hinangad ang Panginoong Hesus at kahit ang Ama, sabi niya, ang Panginoon ay hindi mabagal sa kanyang galit at sa kanyang paghahatol.
Pero gusto niya na ang lahat ay maligtas. Ano sa English, our God is not slow to anger as others think. Kasi akala ng iba, mabait ang Diyos, hindi yan maghahatol, bakit wala naman nangyayari? Kasi ang gusto ng Panginoon, matauhan kahit manumbalik sa Kanya. Marami nagsasabi na, ay, hindi naman tayo mahuli. Ay, hindi naman tayo mapaparusahan. Sige, gawa lang sama. Wala naman Diyos. Medyo hinahaba ng Diyos ang kanyang PC. Kasi gusto niya magbalik loob ng tao. Palapakan natin ang Panginoon Diyos. Ito ang mamahal sa tao. Kahit nga doon sa pinakamasama tagapatay ng mga Kristiyano, pero naging pinakamatinding missionary sa balat ng lupa, si Apostol Pablo. Mamamatay Kristiyano yan. Nung binabato si Stephen, hindi siya bumato, pero ginawa niya, oy, napapagod ang aking mga kaibigang Sadducee para sa akin na inyong mga balabal. At ako maghahawak ng balabal, nahihirapan kayo bumato. Yung po trabaho ni Apostol Pablo, siya ay sa ulo. Pero sa tindi ng pagmamahal ng Diyos sa kanya, especially yung pagkaka-born again niya, tinamaan siya ng liwanag mula sa langit. Sa may nakatana ng gano'n na nagsalita ang Panginoong Isus mula sa langit. Siya lang. Amen. Siya lang yung ginano ni Jesus. Nung makakita ng liwanag si Pablo, siya isulong-sulong, Panginoon, sino ka ba? Ako si Jesus na iyong inuusig. Ngayon, magpunta ka doon sa bahay ni Ananias at gagamitin kita para sa aking kalwalhatian. At doon siya naging Kristiyano. Doon siya nakulogin. Kaya huwag natin isipin na tayo ay hindi kagamit-gamit sa Panginoon. Amen! Natin kagamit-gamit kahit na yung mamamatay tao. Yung pinikwento ni Sister Len, yung anak ni Dolphy, yung panganay. Abson yun, manunungog ng bahay, may namatay. Nabor na rin sa loob ng hulungan. Pastor, tagal na adik, manakaw, lahat na. Pakinggan niyo yung kanyang patotoo. Pasaway siya kay Dolphy. At para siya mapansin, nagawa siya ng kapulastugan, mapansin siya ng mama. At doon siya nakakilala sa Panginoon sa loob. So, mahal ng Diyos ang lahat. Hindi yung parang akala natin pinayagan ng mamayagpag ang kasamaan sa mundo Kasi gusto ng Diyos na bigyan ng pagkakataon ng tao magbago. Amen! Amen. Kahit nga yung magnanakaw biro mo, buong buhay niya magnanakaw. Pero nung nakatabi si Jesus, tigigisa sila ng krus. Naisip na nung magnanakaw, talaga may parusahan mo yung kasalanan. Jesus, alalahanin mo naman ako pag ikay naghahari na. Parang sabihin natin patanggin yung isang punto. Alalahanin mo ako pag ikay naghahari na. Hirap sila Pero sabi niyang ni Jesus, ngayong araw na ito, sasama kita sa paraiso. Doon po ako naborn na sa verse na yun. Doon po ako naborn na yun. Ang dami nag-share sa akin ng John 3:16, mga Ephesians 2:8-9. Ang dami naman sa akin ng pagkat ang biyaya ng Diyos ay buhay hanggang pero buhay ng kasalanan, kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pero doon ako naborn na ngayon doon sa magnanakaw. Kasi nakarelate ako. Parang ako yun. Kasi makasalanan din ako Kaya, He has a passion for people. Sabi sa Matthew 9:36, datapot na makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat parang nangahapis at nangangalat. Nagaya ng mga tupa na walang pastor. Amen? Ganun ang tingin lagi ni Jesus sa mga tao. 3 taon niyang kasama, nangangaral siya. Naisip niya, nagugutom na itong mga ito. Naisip niya din yung physical. Pero pa siyang sinasabi, sabi niya sa mga alagad, napakaputi na ng alihim. Kasi ang daming sumusunod sa kanya. Sabi niya, manalangin tayo sa Ama na magpadala ng mga manggagawa. Kasi hinog na ang bukirin. Ibig sabihin ng mga tao, lalo sa panahon natin dito sa Pilipinas,
ang hinahanap nilang pag-asa sa kandidato, ang hinahanap nilang pag-asa sa presidente, hindi. Ang pag-asa na kay Kristo. Amen? Amen. Dahil si Jesus lamang ang tunay na merong passion, may pagmamahal sa tao. Wala siyang tinatanggihan. Kahit Romano, kahit yan ay kalaban niya, Pariseo, Saduseo, yung si Jairus, kontra yan sa kanya. Pero si Jairus desperado na eh. Sabi niya, puro ang aking anak ay may sakit. Pero sabi ni Jesus, buwi ka na. Magaling na ang anak mo. Nanampalataya. Buhay. Pero kalaban niya yun, yung mga Pariseo nagpapatay sa kanya eh. Amen? Amen. At kahit yung mga pwede niya sabihin, bakit si Barabas ang inyong pinapalaya? Magnanakaw at mamamatay. Amen? Hindi siya nag-react. Nung sinisigaw na ng mga tao, sabi ni Pilato, sino ang aking palalayain? Anong sagot ng mga tao? Si Barabas. Palayain si Barabas. Si Jesus hindi nagre-react. Pwede niya sabihin, bakit hindi rin magnanakaw? Hindi mamamatay. Hindi man lang siya, hindi kaputok man, hindi nagsalita si Jesus. Kasi mahal din niya si Barabas. At kahit ang daming mga tao na tinalikuran siya, gaya ni Pedro, tinatwa siya 3 beses. Si Judas, siya pinagkanulo. Pero makikita natin ang buhay ni Jesus ay wala siyang pinipiling tao. Kahit hindi ka mananampalataya, may mga Samaritano, babae Samaritana, hindi niya tinignan ng mababa eh. Tinignan niya na may pagmamahal. At kahit yung babaeng, sabi, nagkaroon ng 5 kinakasama. Ayun na, yung babae Samaritana. At yung babaeng, babatuhin na. Dahil nahuli sa aktong nangangaluin niya. Yun yung passion ni Jesus para sa tao. Kaya nga, alalahanin natin na kung ang Panginoon ay may ganong pagmamahal sa kapwa, ganoon din tayo. Amen! Sabi niya, love your enemies. Isa yan sa pinakamahirap. Isa yan sa pinakamahirap gawin, mahalin ang iyong kaaway. Pero ano sinabi ni Jesus, doon siya nasa krus? Ama, patawarin niyo po sila. Kapag hindi sila nalalaman ang kanilang ginagawa. Inihihingi pa rin niya ng tawad. Yung mga tao. At may nanampalataya, sabi ng Romanong sundalo, tunay ng ito yung anak ng Diyos. May nakakilala pa kay Jesus. Kasi di lahat ng kanyang inakto, sinalita, lahat yun ay parang makapagsakit ng kaluluwa. Amen? Ganun yung kanyang passion sa tao. Kaya mapansin nyo, ang ginagawa ng kaaway, nawawala tayo ng passion sa ibang kapwa natin, sa mga kapwa natin. Nakaupo ko sa bus, nakaupo ko sa jeep. Paano wala ka katabi, no? O ikaw yung nasa bahay, nandiyan yung anak, nandiyan yung ama. Pagdating ng ama, kasalubong yung anak. Mama, gano'n. Daddy, ang abuelo. Pero yung ama, abala. Huwag mo abalahan na may inanangusap dito. We become passionless for people. Amen. Hindi nakakaranas ng gano'n, taas ang kamay. Hindi kayo nakakaranas ng gano'n? Na kayo ay initsapwera na inyong kasama sa bahay kasi ay abala, nakatutok sa cellphone? Taas ang kamay, yung mga nanay dyan. Wait lang! Mati na lang! Ngayon. Hoy, parang wala kang kausap eh!
Pero si Jesus, sigaw na sigaw yung bulag. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Talagang nilapitan ni Jesus. Ano ang may paglilingkod ko sa iyo? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Pulubi, siyempre, bababasin. Hindi may passion sa Jesus. O kaya si Zacchaeus, nasa puno, talagang, oy, Zacchaeus, kumaka dyan, at tawoy sa'yo kumakain. Alam niyo, yung puso ni Jesus, na wala siyang pinipili. Kay mayaman yan, kay mahirap, kay bata, matanda, hindi niya tinatanggihan. Basta gusto lumapit sa kanya, hindi niya tinatanggihan. Amen! At kaya mga kaitong bawal lumapit ang mga may kaitong sa walang kaitong. Sumisigaw na lang sila, ay, maawa kayo, maawa kayo. Sabi ni Jesus, sige, pumunta na kayo doon sa nag-i-examine ng mga sakit. Tapos sila papuntay, gumaling. Amen. Sarap pa natin doon. Tapos isa lang ang may passion magpasalamat. Sa inyo napaka-ingrat. Pinagaling na, isa lang bumalik. Sabi, nasa yung Siyam? Ito lang ba ang pinagaling ko? Makita natin yung passion ni Jesus ay dapat mayroon din tayo. Amen! Amen. At minsan nga ay ginagamit yun ng demonyo. Ginagamit yun. Yung pagiging compassionate natin, ginagamit ng demonyo. Meron mga, mag-ingat tayo, may mga, ako po ay pinapag-aral ng o ako po ay meron kaming foundation, nangihingi ng tulong. Nangihingi ng tulong. Yung pala ay grupo ng mga kulto. Grupo ng mga kulto, yung nahuling nag-rate ng mga kanyang mga worship leader, worship singer. Hanggang ngayon, meron pa rin sa kalsada. Yung mga gasolinahan. So, mag-ingat po tayo doon. May mga pula at propeta. Amen! Amen. Yung pagiging compassionate natin ay minsan ginagamit ng demonyo, ng mga grupong kulto. Pero tayo, meron naman tayong, we have the mind of Christ, madidiscern natin kung totoong nangangailangan yung tao o hindi. So yun naman po. Meron pa dito example. Yun nga po, nagkwento ko na yung magnanakaw sa kabinete. So ano yung number 1? Meron siyang passion for God's kingdom. Pangalawa, meron siyang passion para sa pangatlo, at ito yung pinakamahalaga din kay Jesus. Bakit ko masasabi ito ang pinakamahalaga? Kasi iniwan niya lang para sa hindi kalooban ng Ama. It is His passion for the Father's will. Sabi niya dito, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsubo at tapusin ang kanyang gawa. Kita nyo? Sabi ni Jesus, wala akong gagawin, wala akong sasalitain na hindi pinagagawa ng Ama. Lahat ng aking sinabi, ginawa ay ito'y galing sa Ama. At dumating na sa punto na nasabi niya na ako at ang Ama ay iisa. So he had a passion for the Father's will. Sabi sa John 9 verse 4, kinakailangan natin gawain ng mga gawa niyong nagsugo sa aking samantalang araw. Dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Papaalala si Jesus na habang may kakayanan ka, may lakas ka, may talino ka, bigyan mo ng kalawalhatian ng Ama. Amen? Sabi ni Apostol Pablo, at ano man na yung gawin, kung uminom ng tubig, kung kumain, maging yun. Dapat malawalhati ang Diyos. May kita natin na pinakamabigat na kita niyo yung pagsunod niya sa Ama, no? Andun siya sa langit, portable siya, andun ang mga anghel, pwede niyang utusan. Pero ano yung ginawa niya? Sinunod yung Ama. Baba ka muna sa lupa, anak. Pakita mo yung halimbawa. Pwedeng mabuhay ng nakakasunod sa akin. Pakita mo sa kanila. Kaya ng tao. Kaya bilang tao. So si Jesus naman, kumbaga sa yes, Father, parang sabihin natin gano'n.
Sumunod siya. Pero tumating lang yung isang point lang ng buhay ni Jesus na parang medyo natatakot siya doon sa kanyang kakaharapin. At yun ay nung nasa hardin na siya ng Gethsemane. Nung magsisimula na yung ultimate passion niya. Ano yung ultimate passion niya? Yung kamatayan sa krus. Imagine niyo kung ikaw ay isang tao na alam mo ang pwedeng mangyari sa iyo, parang ganito, pag ako'y tumawid sa kalsada ng marami sasakyan, malaking porsyento ako'y mababangga. Gagawin mo pa ba? Malaking porsyento pag ako'y tumalon din sa dagat, sigurado lunod ako. Hindi ako marunong lumakoy. Malaking porsyento pag ako'y tumalon sa aeroplanong ito, wala akong parasyon. Siguradong para akong pisak na butiki. Amen? Pero Jesus alam niya pagbabago sa lupa, ako'y papakot sa krus. At my age of 33, pagkakanulo pa ako sa talaga. Tatatwa pa ako ng ating isang mayabang na alga. Sabay panghilir. Alam niya yun? Hello? Alam niya yun? Lahat ng hirap, alam niya dadanasin niya. Pero dahil pinagagawa ng Ama, sabi niya, sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin. Kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Pero alam niya kasi ang kalooban ng Ama eh. Anak, gagawin mo ito. Gayon may, huwag mong mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Hello? Sino ba yung kayang ganun absolute? Alam niyo, nakakagawa ng ganun yung mga absolute na yung fanatiko. Kung bakit yung mga kulto pa, ang siyang nakakagawa na hanggang kamatayan, tumusunod sa kanilang amo. Tataka kayo, no? Kasi meron talagang makikipagpatayan para sa ipiguloy. Meron talagang makikipagpatayan doon sa Amerika, si Cores, si David Cores. Pumayag yung mga magulang na yun, nilason ng mga sarili, o nakipagbarilan sa mga pulis. Bakit yung mga fanatiko nakakasunod? Hindi pa totoo yung kanilang patutunguhan. Bakit tayo mga tunay na Kristiyano, hindi tayo... Meron nakakasunod kasi may mga saints, ano? Kaya nga yung mga santo ay misinterpreted ng mga Katoliko. Sabihin ko na sa video, misinterpreted ng mga Katoliko. Kasi po ang mga saints kagaya ni Calungsod, kagaya ni San Lorenzo Ruiz, ang hindi nila tinatatwa, hindi yung kanilang religion. Ang hindi nila tinatatwa sino? Si Jesus. Nilulublob ng hapon doon sa balon ng tubig. Si Jesus ang hindi nila tinatatwa. Na-misinterpret ng kanilang, kasi galing sa kanilang grupo, ay, kita ba yung aming grupo ha? Nagpakamatay para sa aming religion. Hindi. Namatay yung tao dahil kay Kristo. Amen? Amen. Yung Pakistani na bago, nakikita natin sa Facebook, pinagbababato siya hanggang mamatay. Hindi Katolisismo ang kanyang pinaglalaban. Yung relasyon niya kay Jesus, pinagbababato siya, umayaw ka na. Makagulapay na gano'n. Pag mayroong nanauli at nakasin, nabangon ulit. Para si Stephen, sa gawa. So bakit yung mga panatiko nagagawa? Tapos meron naman nakakagawa sa atin, minimisinterpret naman ang religion. Amen? So ibig sabihin, kaya natin sumunod sa kalooban naman. Kasi meron naman talaga nakapagpatunay, marami naman sila Billy Graham, meron pang mga katsatin dito, mga pastor na sa harap namin bigla na lang natumpa sa meeting. Pastor ni Sister Caloocan. May meeting kami nun
ginagawa pa na niya yung kalooban ng Ama, nasa pastoral meeting. May pagkakaya ng tanghalian, bigla, pagka yung gano'n, hindi na nakatay tuloy, bigla na nagkukulit na may ka. Nasa langit na yun. Amen. Amen. Makalat ka na, kaya meron akong, yung may-ari, yung pinaka-presidente ng Samaritan's Purse, sino yung nakatanggap dito ng mga shoebox? Mga shoebox na galing sa Amerika. Yun. Sa Samaritan's Purse, mga regalo para sa mga bata. Naka-age bracket yan. O 13 to 15, o kaya 10 to 12, o 5 to 7. Ang presidente niya si Paul Pierce. Si Paul Pierce ay isang tao may cancer. At siya ay kaibigan ni Franklin Graham. Sila yung nag-ano ng foundation na yun. At namimigay talaga sila sa iba't ibang panig ng mundo. Bible, nakakuha ng pang-school supplies. Si Paul Pierce, kahit may cancer, tuloy yan. Sakay ng aeroplano, pupunta doon sa liblib na lugar, pupunta sa ganito, Singapore, basta lahat. Minsan, ang kanila pinupuntahan ni Franklin, yung anak ni Billy Graham, ang pinupuntahan nila, yung mga liblib na lugar na ang iksi ng paliparan, na kapag nagkamali yung aeroplano, hindi sila makakalipad. Isiro yung papunta sa bangay. Excited pa si Paul Pierce. Yung kanyang presidente ng Samaritan's Purse. Kasi sinesurvey nila yung lugar eh. Sabi ni Franklin Graham, kasi nabasa ko sa libro. Sabi ni Franklin Graham, buti pa si Paul Pierce. Eh, pag namatay, yun may lingkod ng Diyos, hindi langit na yun. Gusto ko ba mag-asawa? Sabi ni Franklin Graham. Kasi binata siya. Pero si Paul Pierce, nabuhay siya. Sumusunod sa kalooban ng Ama. Dumaan ng milyones sa kanyang kamay. Pero nung dinalaw ni Franklin Graham yung bahay, simpleng bahay, isang ama, isang damisita, isang upuan, parang hindi mo isipin. Ito, presidente ng Samaritan's Purse, simple lang ang bahay Hindi mo makakitaan ng korupsyon. Walang touchscreen. Nasaan ko yung libro niya, kung gusto nyo basahin. Ibig sabihin, yung kalooban lang talaga ng Diyos sa kanyang buhay, kanyang ginampanan. Hindi kagaya ni Ananias at ni Sapphira. Nagbenta ng lupa at nagkasundo. Sabi natin kay Pedro, ko lang ang halaga ha. Ay sige, sabi ng masawang babae. Alam ni Peter, by the power of the Holy Spirit, alam na. Ananias, yan ba talaga ang buong halaga? Opo, siya. Ba't ka nagsinungaling sa banal ng Espiritu? Yan ang mga kabataan lalaki, bibit-bitin ka. Patay. Kasi hindi nila sinunod yung kalooban ng Diyos. Amen? Pero tanong, kaya ba? Natin. Tayo, simpleng mga, sabi na natin simpleng mga Kristiyano sa Tanawan, Batangas. Kaya ba natin kaya? Amen? In our own way. Basta sinusunod natin yung pinagagawa niya. Kaya natin yun. Mga kilala ko ng mga pastor na inaano ko naman na pinagpe-pray, huwag naman mangyari sa amin. Kumari, nagkasakit na yung asawa, babae, na-stroke. Bedridden na yung asawa. Si pastor, tuloy pa rin sa pagtutulog. Pero siya pinalagaan niya. Kami, pastorali, siguro kayo nagte-therapy. Silipin mo mga crisis. Hindi mo may magagawa. Pero pastor na, makakapon dito. Apat nito ang kanyang naman. Apat. Ganun kalaki. Papastor pa rin siya. Hindi siya nagtutulog. Amen. Kasi yung passion to do God's will. Parang siguro nasa isip niyo yung si pastor niya. Bali, makikita naman kami mag-asawa. Umaon ang asawa ko, umaon ako. Kasi makikita naman kami doon sa langit. Amen! Amen! So let us have that passion kagaya ni Jesus. Hindi na natin kailangan mapako sa krus eh. Amen! Hindi na kailangan mapako. Kailangan mo lang naman ikwento si Jesus sa iba. Ikwento yun ito na lang naman. Amen! Kaya nga, ngayon makikita natin yung passion talaga natin. Kasi next week, alam niyo ito?
Ayan, mga cellphone. Ilang cellphone ba na siya? Para habang tayo nagagawain, andito lahat ng cellphone. Wala maglalaro ng games. Kasi mga yun. Ako na example lang. Para yung passion natin kay Lord next Sunday. Hindi ko muna binigla kayo. Baka sabi si Pastor, lupit talaga. So dito po ilalagay. At makikita nyo naman sa harapan, andyan ang cellphone nyo. Okay, mag-alala. Amen! Amen. Ito simpleng example lang yun. Pero yung passion ba natin talaga kay Jesus, totoo. Na kaya ba natin huwag humawak ng cellphone sa kabuuan ng gawain. Amen. So palakpakan po natin ang Lord. Tayo po tumayo. Tayo po manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa iyong mensahe ngayong umaga na you had this passion, Lord Jesus. Passion to preach God's kingdom. The passion to love people kahit anong antas na lagay sa kalagayan sa buhay. And you had the passion to do the Father's will. Panginoon. Ikaw ang unang halimbawa at napagtagumpayan mo. Ikaw naman din ang may sabi, you will also do greater things. Higit pa sa aking nagawa. Yun ang sinabi mo sa mga alagad. At kami nga po yung mga alagad mo rin. Kaya dalangin ko, Panginoon, magmingning ang inyong mga anak dito po sa Santo. Makita ang wagas ng Panginoon Jesus sa aming mga buhay. Sa puso, sa isipan, sa gawa at sa salita. Salamat po, Ama. Ito po kami sa dalangin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, managay po tayo nakatayo upang muli tayo po'y sumamba sa ating Panginoon sa umagang ito. Napaganda po ng mensahe ng Diyos sa umagang ito, God. Sa umagang ito, mga kapatid, hallelujah. Totoo po na ang halaga po, ang passion ng Panginoon sa tao ay napakatindi. Alam niyo po ba kung malalaman lamang natin yung halaga natin sa God? We are equal to Christ. Why? Kasi kabayaran ng buhay ni Jesus ang buhay mo. Amen po? Ganun kahalaga ang Diyos, ang tao sa mata ng Diyos. Amen po? Kasi halaga ka ni Jesus. Kasi buhay niya ang naging kabayaran para sa iyo.